kung mapapansin nyo ho, mamaya ay iba-ibang klase ho ng pag-atake ang ginawa ng militar dito. Ito ho yung air raid. Ito ho yung Sikorsky na bomba doon sa headquarters kung saan pangkasalukuyang naroon tauhan ni Ali. So yan ho yung nangyari matapos na pasabugin ito ng mga rockets ng Sikorsky helicopter. Sunog na yung loob. Yan, nagsisimula na hong masunog yung building matapos na bagsakan ito ng rockets. Ang kwartel niya. Apoy! So, yan po. Pagkapilaan. Yan, di ba? Yan, Ito na naman ho yung Sikorsky helicopter. Ay, mali. Bago ho nito ay pinasabugan na rin ho ito ng mga kanyo na bala ng 3 Scorpion tanks at 2 V-150s ng Philippine Marines. Ito na naman yung helicopter. So, makikita nyo ho, malaki na yung apoy. Ito na yung mga tangke. So, nasusunog na ho yung building. Yan, malakas na ho yung apoy. Meron hong 2 bumbero na pumunta doon para, nung una ay para patayin yung apoy. Pero nung huli, pinabayaan na lang hong masunog. Ito ho yung mga Marines naman na nakapwesto dun sa may seawall, right across nung headquarters ng Recom 9. Ito yung mga assault team ng PC, mga miyembro ng SWAT. Ito yung isa sa mga Scorpion tanks na nagbomba rin dun sa building. So inyong mapapansin mga kaibigan, iba-ibang klase ho ng paglusob ang ginawa ng armed forces. Meron hong ground assault na sinagawa yung mga PC troopers. Merong air raids na ni-launch yung Philippine Air Force sa pamamagitan ng mga UE helicopters at Sikorsky. Meron ding pagbombang ginawa yung mga tangke ng Marine at PC. Nagsimula ho ang assault dito kahapon ng 4:45 matapos na i-reject ni Patrolman Rizal Ali ang lahat ng offer sa kanya na para siya ay sumuko. Meron hong offer si Speaker Mitra na dalhin na lamang siya sa Palawan pero hindi rin niya ho ito tinanggap. Sabi niya mas mabuti na lang daw na mamatay siya kesa mag-give in dahil ang una niya hong demand ay para humingi ng 2 helicopters na magdadala sa kanya sa isang isla na ito yung bazooka na finire ng PC. So, mapapansin nyo ho, sunod-sunod na putukan po yan. Do or die ang naging posisyon ng grupo ni Patrolman Ali. Hanggang ho sa last minute ay nandoon sila at nakipaglaban ho sila ng puspusan dun sa mga tropa ng gobyerno. Mayroon hong nakapaligid dyan sa headquarters na yun ng mga about siguro more or less 1,000 troops. Habang kinukunan po, mapapansin nyo po na malapit ho itong range ng camera. So, andi dyan ho kami mismo sa eksena. May street right across, right in front of the headquarters building. Tapos may seawall. Paminsan-minsan ay nag-cover kami dun sa seawall. Paminsan-minsan naman ay dito sa side ng building. Ito sa side ito. Ito mismo sa likod mismo ito ng miyembro ng SWAT team ng PC. 2 beses ho nag-airlift ng mga tropa ng PC na galing Maynila. Sa kasawiang palad po, nung unang i-assault, ng PC yung headquarters ay may mga nasugatan dahil armed din ho, fully armed yung mga tauhan ni Ali. So hindi ho naiwasan na nagkaroon din ng mga wounded sa pagitan ng gobyerno, pero ito hong nakita nyo kanina ay mga sundalo ng SWAT pero minor injuries lang ho. Mayroon din kami kaninang nakitang wounded na 2 civilian. This was during the height of the
assault this morning. Ito na naman, papasok yung mga sundalo ng PC. Ito ho yung bumbero. They were trying to, nung una, they were trying to control the fire. Pero nung matapos yung air raids na nakita nyo kanina, ay pinabayaan na lang masunog as a way of trying to flush the men of Ali out of the building. Yan ho, nandun na ho sa loob ng compound yung mga miyembro ng SWAT, ng PC. Mga naka-gas mask kasi gumamit din sila ng tear gas. So, ito na ho yung aftermath. Nung sunog na ho yung building. Inyong mapapansin, may putukan pa kasi yung ibang tauhan ni Rizal Ali lumipat dun sa kabilang building. Ito yung mga charred remains na nakita. At paniwala nga ho, isa dito yung katawan ni General Batalya. Hindi na ho ma-recognize, pero na-identify pa rin yung body ni General Batalya sa pamamagitan ng kanyang belt. Kasi nakita yung general's belt niya and the dentures. Yung isa sa mga bodies din na nakita doon ay pinaniniwala ang kay Colonel Romeo Abendan, yung kasama niyang na hostage, pero ayon kay General De Villa, kailangang i-reconfirm pa ito. This is the body of General Batalya, which was found right inside his room. Mapapansin niyo ho, nakahiga na. So, ang paniwala ho ng mga military authorities doon ay matagal nang patay si General Batalya nang magsimula ang assault. This was confirmed no less by General De Villa kanina. So, nandoon ho kami yan sa taas nung nasusunog na building. Yung sunog ng building. Ito naman isa pa dun sa mga nakitang bodies. So yan ho, they were trying to identify it. 4 ho ang nakitang charred remains kanina, pero malamang na mas marami pa dahil nadaganan ng mga yero at mga kahoy. Ito naman ho yung mga makikita yung mga kasama natin sa hanap buhay na naroon din. Ito ho ibibigay namin as a backgrounder. Kahapon, kuha ito bago magsimula yung assault. Kuha ito ni Patrolman Rizal Ali nung bago nagsimula nga ho yung assault. Diyan ho siya naka-hold out noon mga oras na yun. Ayan po siya, naglalaban sa dahil nire-reiterate nga po niya na she is supporting the Aquino government. Although the military authorities in the area believe otherwise. Yun yung dasal nila, yung before na nagsimula yung assault at before na formally na ni-reject nila yung offer ng gobyerno for them to be flown to Palawan, ay nagdasal ho sila. So parang pinapakita ho dito ni Patrolman Ali na do or die sila. Ito ho yung baybay na, yung dagat na nakikita right across dun sa kampo.